pinakabagong maxi scooter na grabe sa features pero abot kaya sa presyo. Bago natin ituloy yung usapan tungkol sa pinakabagong motor na to, napansin namin na karamihan sa inyo hindi pa nakasubscribe. Kaya para hindi mo sa mga updates, be sure na nakafollow at nakasubscribe kayo sa page at channel na to. Maliit na bagay sa inyo, malaking bagay sa amin. This is the Zontes 400e under the Bristol Motorcycle Group. Kakarating lang yan dito sa Pilipinas at syempre unang pag-uusapan natin, presyo. The original price for this one is really 368,800. Actually, mura na kung makikita nyo yung mga features nito. Pero, naka-promo price or introductory price ngayon, only price at 338,800. Given yung presyo na yun, pag-usapan natin, kumusta nga ba ang performance ng motor na to? Siyempre, as with any other motorcycle, lagong-lalo na pagbagong salta dito sa Pilipinas, pag-usapan natin yung forma niya. In itself, kung titingnan mo mga brother, maxis ko talaga yung datingan. Kumbaga, malaki in size, imposing. Nung nakita ko to sa picture, parang hindi siya ganun kalaki. So if you're viewing this ngayon, napapanood nyo, maaring sabihin nyo mukhang normal lang. Pero in reality, malapad, imposing, malaki ang kaha ni Zontes 400e. Tandaan natin mga brother that what we're talking about is the Zontes 400e. Meron kasing apat na Zontes under the 400cc category that's being released right now. Lahat yan i-cover natin dito sa motor ni Juan. Pero focus muna tayo dito sa E variant. In itself, pag tinignan natin, sabi ko nga kanina, paulit-ulit ko sasabi, imposing, malaki. Yung cut ng mga fairings na lahat ng mga angulo, hindi siya masyadong sporty. It's more on the curvy angles at saka mas elegante yung datingan. Sa harap, makikita natin maraming mga layers. Pero wala masyadong mga decals. Kumbaga, yung combination ng kanyang color na black and white, yun yung nagde-define sa accent nitong motor na to. So before we proceed mga brother, what's being released right now is the white color variant. Pero sa ibang bansa, merong black na ito. So I'm just not sure if that will be coming here sa Philippines. Nandito na yung mga barkada nating aso. Nakita niyo ba yun sa nakaraang video natin? Mamaya maghahabol-habulang kami niyan. Alright mga brother. Okay. Proceed tayo. Large windshield. So it just gives out that characteristic na pang-touring talaga. Mamaya makita nyo nag-a-adjust yung windshield na yan. Over at the front, ang ganda nung pagkakakorte nitong white layer sa harap. So yung headlight assembly nito, kung titingnan natin, napakalaki. All the way pa baba. So itong DRLs na to, kitang-kita yan. Yung, kumbaga, mas pinapalitaw niya yung forma niya. Kasing haba niyan eh. Kung talagang titingnan mo yung nasa loob nito, you will have a total of 6 projector lights. Projector hindi ba sa LED? You have 3 right here and then you have 3 right here. Pakita natin sa inyo real quick kung ano yung bato ng ilaw nito. Sa low beam nga pala nito, sakto lang. Very decent for its stock light, pero pag high beam mo na, dun mo na makikita na para naka mini driving light ka na. Mas maliwanag tsaka mas focus yung bato ng high beam nito. And then right over here, meron pa rin parang sort of a beak or cut beak accent. Wala na yung beak na nandito. Bakit? Dahil merong camera na naka-install dito. Mamaya sa features pag-uusapan natin yan. Pagdating naman dito sa kanyang front fender, okay din yung ginawa nilang combination, ano? So we have the forks right here, tapos combination ng black and white pa rin. So hindi siya plain looking kahit makaabot tayo dyan sa baba, no? And then right over the side, wala naman tayong masyadong mga tseche-boreche pagdating sa kanyang forma. Again, nilalaro na lang yung combination nung fairings sa black and white, and then we just have the Zontes branding right here. Ayan, 400e yung nakalagay. So, pag tiningnan mo siya from the side, kita mo na andun pa rin yung characteristic niya na malapad pa rin talaga kasi tsaka yung haba niya. So, it's a maxi scoot. It has all the characteristics and masasabi natin yung expected size ng isang maxi scooter.
Yung upuan na ito, contoured shape mga brother, mas mataas ang upuan ng OBR mo or ng pillion passenger mo kumpara dito, and plain black. Pero pag mas nilapitan mo to, mas mararamdaman mo na lang na magkaiba yung texture. So mas magaspang yung texture dito sa ibabaw versus dito sa kanyang gilid. It also comes with a huge handlebar. Ito mga brother, ayun, laki no. Tapos pagdating naman dito sa likod, okay to eh. Kasi mapapansin natin, we have parang hati sa dalawa yung kanyang taillight assembly. So malaki pa rin yung kanyang taillight assembly, mapakanan, mapakaliwa, and very modern na yung atake nito. You just see the strips of lighting, mapa brake lights yan, mapa tail light yan, or yung DRL nya, strips na lang siya. So hindi na siya yung masyadong loud, pero still very visible pa rin at the back. And then pagdating naman sa ating muffler setting, malaki yung muffler assembly nito. Yung pinaka muffler cover nya dito, ito ang ganda ng paint finish na to ah. Ano to, kung titingnan nyo to mga brother, yung parang roughed matte aluminum. Parang ganun yung finish niya. Hindi ko lang mo nakikita nyo sa camera. Pero ang ganda ng finish ng muffler cover niya dito. So, complements very well dun sa overall look ng motor na to. O nga pala, if you're noticing, di ba, sabi ko nga, wala masyadong mga tsetsi-buretso tong motor na to. Yung finish lang talaga ng paint ng combination ng white and black na yung nagdadala sa kanya. But if you're going to look at the white, yung kumbaga mas sisipatin mo, mas malapitan, ano siya? Yung glittery na, alam mo yung hindi basta-basta puti lang na mukhang cheap. Very premium yung dating. Ang ganda ng pagkaka-paint finish ng white nito. Overall, this has all the characteristic of a touring maxi scoot. So, every time I go to a gas station or kung saan mang parking, no nakaraan, nag-ride kami ng Bristol Elites sa Subic, marami talagang napapatingin sa motor na to. They are curious as to what this is about. Kasi nga, iba yung ano eh. Kumbaga, pag-park mong ganun, may dating na kaagad yung motor. So, okay, elegante na maangas yung forma. Ngayon, punta naman tayo sa makina. This has a 400cc single-cylinder 4-stroke water-cooled engine. So, wala ka nang alalahanin, literal na literal, 400cc expressway legal tong motor na to. Ngayon, when it comes to the actual performance ng makina nito, when I'm riding this, I did some 100 kilometers on this motorcycle. Pagdating sa hatak niya, this is comparable to the top maxi scooters na meron tayo sa Pilipinas. Kumbaga kahit na malaki yung katawan niya, yung power naman na binibigay niya sa'yo, di ka talaga magpapaiwan. Ang ganda ng hatak nito. Take note mga brother kasi baka bigyan nyo to, medyo makulangan kayo sa hatak. Meron kasi itong eco mode at saka sport mode. So all throughout that I have been using this motorcycle, naka-sport mode lang ako. Never ako nag-try talaga mag-eco mode. Siguro, tinry ko lang para lang makita yung diferensya. Pero sa lahat ng mga rides ko, naka-sport mode ako. So sinasabi ko lang yan sa inyo para mamaya sa gas consumption, meron tayong mas maginaw na perspective kung ano talaga yung gas consumption nito. Pero yun nga, grabe. Grabe yung power na tong motor na to. Yung hawak mo parang isa doon talaga sa mga premium maxi scooters na meron. Ganun siya kalutong yung hatak niya on a sport mode. Pagdating naman sa top speed, so nung binabiyahe ko to, ako mag-isa, petas meron akong mga bagahe dito sa compartment. Mamaya makita niyo yung underseat compartment nito. Easily, I can cruise to mga 140-145 kilometers per hour. Ano lang yan, tuloy-tuloy na acceleration talaga yan kahit wala masyadong belo. So, mabilis mo makuha yung high speeds sa ganong level. Pero, pagdating na sa mga 150 plus, 151, 152, umabot ako ng 155. Eventually kasi nagmenor na ako. 155 kilometers per hour. Yun, hindi na masyadong mabilis yung bato ng speed niya. So, siguro, tansya ko lang naman, hindi ko na kasi sinagad to. Again, we are really not after the top speed. Pero sa experience ko lang ng pag-ride na to, mukhang kakayanin naman nito yung 160 kilometers per hour. On my weight, I am about 100 kilograms, mga brother. Pero hindi mo kailangan na nandun ka sa speed lane all the time eh. Para sa akin, sweet spot nito nasa mga 135. Yung tipong ramdam mo yung cruising mo, yung cruising mode mo, ramdam mo rin yung power ng motor. At the same time, alam mo na hindi ka masyadong kumukonsumo sa gas kasi hindi ka na masyadong nakatodo sa silinyador. Another one is engine vibrations. Wala akong masyadong naramdaman ng mga engine vibrations. Most of the time nagamit ko to puro hatawan talaga, at sabi ko lagi naka sport mode. Imagine mo, kasama mo sina Boss Ray,
si Mau Manisi, si Red Sweet Potato, yung mga hayop magmaneho yung mga yan. So talagang hahataw at hahataw ka para makasabay ka sa kanila. Pero wala, smooth lang, swabe lang. Pag nag-accelerate to, hindi mo mararamdaman na hirap yung makina. So very pleasantly surprised dun sa performance ng kanyang makina. Ang Zontes kasi mga brother, bago to sa Pilipinas, pero marami na tong, kumbaga sikat na to sa Malaysia and sa other European countries. Ano na to? Parang nakagawian na, very stable na yung Zontes sa ibang bansa. So, masasabi kong pleasantly surprised kasi baguhan sa Pilipinas, tapos sobrang satisfied ako dun sa hatak ng makina. Brakes naman tayo mga brother. Before I move on dun sa specs ng braking system natin, point out ko lang dahil bago ko makalimutan, nakakatuwa kasi meron tong handbrake. Pero handbrake, and very helpful para sa mga uneven parking natin. So good, and ayan, adjustable brake lever na rin nga pala to. So according to your preference, ma-adjust mo yan. Nonetheless, for the brakes, what we have in front is single disc brake. Mapapansin natin yung calipers niya, J1. Di ba? J1. Sa mga hindi familiar sa J1, J1 is under the Brembo Group. At alam naman na natin, Brembo Group is kumbaga recognized na yan as one of the top brands when it comes to certain mga piyesa katulad ng brakes natin. So, disc brake, ABS na rin to, front mga brother. Tapos, pagdating naman sa likod, what we have is single disc brake as well. Tapos, ABS na rin. So, we have the front and rear naka-channel yan, ABS channel dyan. Additional na safety feature as well na idadagdag na rin dito sa braking system section natin is this has also traction control system. So, grabe no, for its price point, you have 400cc big bike, expressway legal, very good engine, tapos front and rear disc brake, dual ABS, traction control. Wala pa tayo sa features niya na. Hindi pa tayo dumadating doon. Hintayin nyo na makarating tayo sa features bago tayo abutan ng gabi dito. Experience ko sa braking system mga brother, mas sensitive yung harap. Again, walang mali dito ko again ng mas sensitive harap ba likod. Pero just letting you know, para pag ginamit nyo na to, mas sensitive yung harap na mas konting press, mararamdaman mo kaagad yung ABS. Yung likod, medyo mas malalim at mas bigla. So there are times na mga nag-speed up kami, sinasadya ko talaga i-brake. Pero magkikick in talaga, ramdam mo talaga yung activation ng ABS. So very dependable, hindi pumapalya. Dahil tinest na rin naman na natin to. Gulong naman tayo mga brother. Sa harap, meron tayong tubeless 120/70 by 15. Habang sa likod naman, meron tayong 140/70 by 14. So sa mga ride ko, walang mga episodes na dumudulas. Actually, summer na, so hindi ko masyadong na salang to sa mga basa na kalsada kasi sobrang init din nung bumiyahe kami. Pero sa mga curves, sa mga banking, very dependable. Hindi ako nag-aalangan na talagang ihiga yung motor kasi nga, ayan, malapad, saka makapit. At saka yung ano niya, yung pinaka-thread ng kanyang gulong, saktong-sakto na pang touring talaga siya. So, yun. And then pagdating naman sa suspension, what we have in front are telescopic fork naman dito sa harap. And then dual suspension naman pagdating naman natin dito sa likod. Okay, pagdating naman sa performance ng suspension natin sa harap, yung kanyang play hindi masyadong malaki at hindi rin masyadong mabagal. Nagets nyo? So kumbaga, on cases na natatagtag ako or nalulubak ako ng biglaan, medyo ramdam ko sa harap yung kumbaga pagkakagdag niya. Again, mga biglaang lubak naman to mga brother. On yung mga rough surfaces, wala namang problema sa kanya. Pero not to the point na tutukod siya. Never naman siyang tumukod. Yung sa likod na suspension, yun yung perfect setting. Para sa akin na, again, I'm talking about my personal experience. So again, my weight, 100 kilograms. Yun yung perfect, ang swabe talaga. Parang it found the perfect balance between that aggressive setup na nakakapag-corner ako. At the same time, kahit na maghapon kami nag-ride, nung nagsubi kami, nag-start kami, alas 8, tas kung saan na kami nagpunta, hanggang natapos kami ng mga alas 4 ng hapon, hindi ko ininda yung suspension sa likod. So, gives that balance of comfort and stability. So, very good yun. Riding position naman tayo mga brother, para sa mga nagtataka gaano kataas o kababa ang Zontes 400E sa akin natin. For reference, I am 5'10" in height.
So, if you're a little taller than me or kasing height ko, mas magkakaroon kayo ng idea. Kung shorter, tansahin nyo na rin lang. So, eto siya mga brother. Actually, may konting angat. I wouldn't say tiptoe, angat yung heels ko. Not because of the seat height. Kasi kung seat height lang, then, ganyan siya. Kung seat height lang. Kasi mababa lang yung seat height nito. If I'm not mistaken, nasa 770 mm yung seat height nito. Pero kaya medyo nakaangat yung aking heels, yan, is because yung lapad ng upuan nito, which is normal for a maxi scooter. So don't worry, kahit na nakikita nyo ganyan yan, yung mga brother natin dyan, even sister, na mas mababa yung height, huwag kayong mag-alala kasi abot na abot nyo pa rin tong motor na to given the stock seat height. It has decent amount of ground clearance. Tapos ito yung riding position natin yan. Yan, standard feet position. Yung handlebar, FYI mga brother, itong handlebar, pwede pa itong i-adjust eh. So, ang payo ko na lang when you are buying this motorcycle, i-try nyo na. And then if you want to medyo personalize yung settings itong handlebar na to, i-adjust nyo na. Nonetheless, yung stock settings ng handlebar na to, perfect na for me. Relax lang, nakababa yung siko ko, upright riding position. Tsaka ito, laking tulong na ito mga brother. Ramdam ko talaga to. Meron kasing mga ibang motor na masabi lang na may ganito pero hindi mo ramdam yung epekto niya sa'yo while riding. Ito ramdam ko. Kaya sabi ko kahit maghapon ako nag-ride, wala lang. Napagod na lang ako kasi alam mo na, nag-ride eh. Pero yung sumakit yung likod ko or puwet ko, hindi. Tapos malapad yung upuan nito. So ang lambot. parang sofa. Ganon. Even yung angkasa natin dito, matutuwa yung mga angkas nito. Perfect for long rides, for touring kahit may angkas kayo. Okay to, sobrang komportable ng seat. At syempre, may extended footrest. Ito halos diretso yung pa ako. So I like the extended footrest for this kasi yung mga extended footrest ng iba, 'di ba, hindi kasya yung pa ako, madalas nakaganyan eh. Ito kasyang-kasya, may allowance pa for me to move around my feet. Yung aking default or primary na footrest, andito lang naman siya. Sakto lang yung size. So again, never ako nanghagay pagdating dito sa motor na to. Another thing that adds dun sa comfortability ng motor na to is I did a lot of expressway obviously sa mga biyahe ko nitong mga nakaraan using this motorcycle is the fact that nababawasan yung bato sa akin ng hangin, thereby decreasing yung, alam mo yung pagkapagod ko kasi salubong ka ng salubong sa hangin. Sa setting na to, nakababa to mga brother sa setting na ganito, okay na ako, supposedly okay na. Pero with the press of a button, mas tataas pa siya. So parang ang bato ng hangin mo, hindi na siya sasalubong sa mukha mo, hindi na siya sasalubong sa dibdib mo. Yan. So mas chill mode ka. O kaya naman pag nung nasa SCTEX ako, medyo nagtatago na talaga ako dito para covered na ako ng hangin. Hindi bawas wind noise din yan eh sa helmet mo. But kung wala naman sa expressway, yung nakaganito, sapat na yan. Sapat na yan para ma-deflect yung hangin. Sa mga brother natin dyan, i-comment nyo nga bakit yung ibang windshield, hindi lang naman itong Zontes. Pero meron na ako nakita kasi mga windshield na may butas din dito. So I'm just thinking aerodynamics maybe kung bakit somehow may butas nito para hindi naman masyadong dragging yung lalabas. Ayan o. So yun lang. Curious din lang ako. Wala pa akong time mag-research. Baka ma-comment nyo na lang sa baba. Pagdating naman sa kanyang turning radius, yung clearance actually, laki. Ayun o. Walang kasayad-sayad yung aking binti. Laki pa ng allowance. So, saka for a maxi scooter, ang laki ng ano nito, ang laki ng turning radius nito. So, hindi ka mahihirapan magmaniobra kahit medyo mag-U-turn ka, medyo makipot yung daan, okay na okay lang. Tapos di pa sumasayad. So, enjoy ako doon sa riding position nito. Features naman tayo mga brother! First off, keyless to. Ganyan ko nasang susi na to. Ganyan. Ito yung susi niya, no? I'm not kidding. Hindi ako nagbibiro mga brother. Ito mismo ang susi ng Zontes 400e. So this is actually the first time na nakita ko ng keyless system na naka-wristband siya. Smart wristband ba tawag dito? So, but it functions the same as any keyless system. Proximity, yung mag-activate sa kanya. So once I get near the motorcycle, ang gagawin ko na lang is pipindutin natin yung red button to activate. Ito na yung susi Ayun na, activated na.
So, again, very creative. Good job, Zontes, na ganito yung susi, no? So, it's up to you if you wanna keep it on your pockets, on your belt bag. Pero ako, minaneho ko naman to na maghapon, hindi naman siya natanggal. Secured naman siya. So, kumbaga, pop yung pag-lock dito sa Kiga system natin. Alright, let's talk about some of the features. Una, tangke muna tayo for the gas tank. Very easy to access. Pindot lang dito. Isa pa. Nakakatuwa lang kasi hindi siya, no, snappy siya, mga brother. Ibig sabihin, pag pindot mo na ganyan, real time. Para siyang may hinata ka na mechanical na, ano. Galing, ha? Very responsive yung electronics niya. For the gas tank, this houses 16 liters worth of fuel. Ang layo nun. 16 liters worth of fuel, mga brother. And then, pagdating naman sa seat, ganun din. May button lang tayo dito. Yun na. Very snappy, no? Naramdaman niyo yun. Pag pindot, bukas ka agad. Ito, very impressive talaga yung under seat compartment nito. Tingnan mo, ha. Ito, kasya ang full face helmet. Literal na full face helmet kasya dito. And then, meron kang small part dito for your tools. Kumbaga, naka-organize siya. May ano pa nga siya, parang naka-velcro siya dito para hindi pa kagat-kagat yung tools natin dyan. And then, dito, nilalagay ko yung bag ko. Meron ako malaking belt bag, may mga damit pa na nakalagay dyan at iba pa. Tapos, nandito yung helmet ko. Parang, for me, kung sa normal touring na biyahe mo, no need na talaga para mag-top box. Ang dami mo nang malalagay dito. So, very impressive. Natuwa ako dun. Natuwa ako sa laki ng fuel tank niya at saka sa space ng kanyang underseat compartment. Okay, real quick mga brother, yung mga dito sa cockpit natin, meron tong built-in handguard kasama na yan when you buy it. Also, meron tayong passing light. Hazard switch as well. Built-in na. Tapos yung ilaw na to, we have the option to turn it off. Kumbaga, pwede yung DRL lang na ganyan. Tapos, tsaka natin i-on yung kanyang ilaw. So, nakita niyo yung projector guys, so ang ganda ng bato niyan. Habang nasa ilaw na rin lang tayo, ito yung bato niyan. Magiwanag pa mga brother, ano pa lang, 6 o'clock pero magiwanag pa yung ating kapaligiran. Tingnan niyo yung bato ng ilaw. Kita niyo yung definition ng low beam, no? Ganda ng bato ng ilaw. Ito yung high beam. Yan, no? Ang ganda, ang liwanag eh. Ang laki ng diferensya ng high beam sa low beam. Low beam, okay ka na eh. Tapos pag high beam mo, yan pa. Kitang-kita talaga. Yeah. So, very nice stock features ng motor na to. And then, very premium yung dating kasi, ayan, merong siyang mga, anong tawag dito? LED indicators? Or ano bang tawag sa mga ilaw na yan? Hindi siya talaga tinipid para kahit madigim na, makikita mo kung nasan yung mga buttons to press. No? And then, nakita niyo yung LCD ko or yung aking TFT display. Very high-tech na, no? So, sa view na to, I have my RPM. I have my gas gauge, my speedometer, and this is ito yung sasabi ko, sport mode or eco mode indicator. Gawin nating eco. Yan. Ito yung tipid sa gas. Pero yung gusto mong wapak talaga, I always go for the sport mode. Yan yun. And then sa isang tinginan ko, trip meter, average speed natin for today. And then ito yung aking average fuel consumption. So, if you are going to compute that, ang average fuel consumption ko in the past hundreds of kilometers that I've been using this is naglalaro between 24 to 25 kilometers per liter. So, I would say standard pagdating sa mga 400cc maxi scoot. Ayan. And then, I have a bunch of other indicators as well. Ang maganda niyan, pagdating dito sa mismong TFT display, ang dami na nating pwedeng gawin. Tingnan niyo mga brada. Kita niyo yan, yung pagpasok natin ng option. Akala mo meron tayong Jarvis na assistant. Parang ito yung nasa helmet ni Iron Man, di ba? So, pag pinasok natin yung setting, yan, you can play around with a lot of items na, yun, kumbaga, according to your preference, and you can get a lot of information on your motorcycle. Siguro, hahayaan ko nila kayo maglaro, pero isa sa mga paborito ko na setting or function nitong TFT display is the fact that I can personalize my interface. Ayun, no? So, ito yung ano natin kanina, wild, yung interface natin kanina. Pwede ko siyang gawing athletics. Ito naman magiging itsura niyan. Di ba? Nagbago. Andito na yung gas gauge, temperature, etc. etc. Di ba? Eh, paano kung ayoko? Gusto ko yung ano lang, medyo low-key lang. Parang pang city ride lang. Ito naman siya.
Baguhin natin to pwedeng casual or try na lang natin tong city. O yan. Diba? So you can play around with this. It's very nice to have. At least hindi nakakasawa yung makikita mo dito. Tsaka yung interface niya, very responsive, very high-tech yung datingan. Sabi ko ngayon, parang ito yung nasa helmet ni Iron Man. Ano? And then some of the features that we have is eto. Meron na tong stock na front and rear camera. So, pakita ko na lang sa inyo ibang mga sample shots ko when I rode this motorcycle. Ito, magpa-play ako ng ilan mga brother. Ito yung front camera natin. I'll just play randomly. So, it gets saved here. Ayan yung mga files ng mga biyahe ko so far. So, mag-play lang ako ng siguro isa. Tingnan nyo kung gaano ka-angas yung camera na ito. So, mapapansin nyo, napakaginaw. Kahit na yung, obviously, yung day shot, ma-appreciate natin ang linaw ng detalye. Pero, kahit na madilim na, nakita pa rin natin yung detalye. Same goes for the rear camera. We just have to go dun sa menu niya and then check the options ng mga na-record na niya. Bukod sa for your own file, for your own fun, syempre yung safety. Huwag naman sana in case may accident or may kung ano mang kailangan natin ng proof ng anything while we are riding, meron na siya. Stock na siya mga brother, front and rear camera. And then you can also have screen mirroring options. So all you have to do is access this one mga brother. Ayan. Once we press that, yan, just download yung app that will connect your phone to this motorcycle. And yun nga, marami ka nang magagawa dyan. And one of the favorite things that I want or I'm using is really the screen mirroring na nandyan na yung Google Maps ko. Hindi ko na kailangan ng any phone holder. And I'm suggesting, just play around with this one kasi napakaraming features na to, napakaraming setting na pwede nyong paglaruan na kahit naka-screen mirroring ka, actually yan, makikita mo pa rin yung iyong RPM, speedometer, fuel. So, andito lalabas yung pinakamapa mo. Yan, parang yung nakikita nyo ngayon sa screen, talagang very convenient na no need na for phone holder. And then para sa mga mahihilig bumiyahe dyan, safe pa rin na hindi ka malowbat dahil meron tong actually several ports for your charging stations. Sa harap, sa ilalim ng TFT display, we have a USB charging port. At sa front pocket naman dito sa kaliwa, meron tayong USB type at saka type C. Take note na rin mga brother, na yung front pocket natin dito sa kaliwa, nag-lock yan. Kapag ang motor ay hindi naka-start, it automatically locks itself. So there's still a level of safety kahit maiwan mo dyan yung gadget mo, yung wallet mo, kasi hindi yan basta-basta mabubuksan. The other one is free na buksan. So if you're going to leave your valuables, dito na lang sa kabila. Isa rin sa mga maangas na features na ito, actually more on functionality, is the space ng front pocket na ito. Ang laki. Napakalaki. So paglagay mo ng mobile phone mo, pwede ka pa maglagay ng tubig, pwede ka pa maglagay ng wallet, ng basahan on both of the front pockets. So napaka-practical. And then, very rare pa dito sa Pilipinas na ang isang motor ay merong heated handle grip coming out of the kasa. Yung stock niya, kumbaga. So ito, meron na. May heated handle grip to mga brother. It comes in 3 levels. Level 1, 2, 3. Sinubukan ko siya. Actually, kahit nakakamay ako, wala akong gloves. Yung level 1 niya, ramdam mo na kagad yung init. Level 2, medyo tolerable. Pero yun nga, mas kailangan mo na ng gloves nun. And then level 3, obviously, mas mainit na. Hindi ko na sinubukan kasi wala akong gloves nung panahon na in-on ko yung heated handle grip na ito. Tatanong natin, bakit heated handle grip? Ano bang silbi niyan dito? Sa mga touring, sa mga endo riders dyan, sa mga talagang bumabiyahe ng malayo, alam niyo yung feeling lalo na kapag inuulan tayo. 'Di ba? Kapag ang handle grip natin ay mas mainit, o kahit medyo mabasa yung ating gloves, it brings a certain low level of comfortability. Yung init na yun, malaking magagawa nun because, kumbaga dama yung buong katawan mo halos dahil kahit papano, yung handle grip mo mainit. Alam mo yung pag malamig ang panahon, tapos nirarab mo yung kamay mo, tapos 'di ba, para mainitan ka, it has the same effect. Halos gagabihin na tayo mga brother, pero buti na lang tapos na yung video na to. For more motorcycle news, reviews, and tips, be sure naka-follow kayo sa lahat ng mga pages natin, katulad ng TikTok, Instagram, YouTube, and Facebook. Ano sa tingin nyo mga brother, sa presyo ng Zontes 400e, sulit nga ba? I-comment nyo sa baba at pag-usapan natin yan. Kita-kits sa susunod na video.